Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Biyernes. At ngayon ay July 18, 2025. Oras na rin po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, hatid po namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Yan din po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niyang matagapagbalita. Ako po si Susan Valdezia daw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Blue alert status, itinaas kay Crising. Todo Balita. 50 pesos aumento sa NCR, epektibo na ayon sa Department of Labor and Employment. Todo Balita. Mga batang biktima ng karahasan, ayudahan ayon kay Romualdez. Todo Balita. DILG sa LGUs, parasahan prank caller sa 911. Todo Balita. BBM abusadong magulang ekes sa Parents Welfare Act ni Lacson. Todo Balita. Sa balitang lokal, Vice Governor Mark Lambino tiniyak magiging pinakamakabuluhan ang huling termino nito. Todo Balita. Appointment ni Provincial Administrator at Legal Officer sa unang sesyon, kinumpirma ng sangguniang panlalawigan. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, PBA Finals tatapusin muna ni Perez at Oftana bago tumulak sa FIBA Asia Cup. Todo Balita. At ngayon sa detalye natin mga balita. Nilinaw ni Senator Fan Piloping Lacson ang ilang maling akala at malisosong paratang na ilang sektor tungkol sa kanyang Senate Bill 396 o ang Parents Welfare Act of 2025. Bagamat layunin ng panukala niya na tiyakin o ang tiyaking susuportahan ng mga magulang sa oras ng pangangailangan, sinabi ni Lacson hindi kasama ang mga magulang na napatunayang ng abuso, nanakit at ng abandona ng anak. Tinitiyak din ang panukalan ang mga maaring humiling na suporta ay mga magulang na senior citizens o may karamdaman o permanently incapacitated at hindi na kayang suportahan ang sarili.
Iinatasan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa na magpasa ng ordinansa na magpapataw ng mabigat na parusa sa mga prank callers sa 911. Ang kautusan ni Remulla ay kasunod ng nalalapit na pagsisimula sa implementasyon ng Nationwide Unified Emergency 911 System sa buwan ng August. Kabilang sa mga parusa ay multa at pagkakakulong. Ayon kay Remulla, kailangang lagyan ng may monetary fine at jail time sa mga prank caller upang matigil ang mga gumagawa ng kalokohan gamit ang emergency hotline. Sinabi ni Remulla na ang bagong 911 system ay may kakayahang mag-track ng mga tumatawag gamit ang geofence at geodata upang agad na matukoy at mahuli ang mga prank caller. Tinukuran ni Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD President at late Representative Ferdinand Romualdez ang plano na bigyan ng tulong pinansyal ang mga batang biktima ng karahasan upang sila ay makabangon. Upang sila ay makabangon at magkaroon ng pagkakataon ng maayos na buhay. Kamakailan ay pumasok sa kasunduan ng Department of Social Welfare and Development at Department of Justice para sa paglikha ng isang referral system kung saan maaring mabigyan ang mga batang biktima ng karahasan ng tulong pinansyal. Nangako si Romualdez na itutulak sa Kamara de Representantes ang pagsasabatas ng programa upang malagyan ito ng angkop na pondo at tuloy-tuloy na maipatupad. Epektibo na ngayon, Hulyo 18, ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region o NCR. Ito dahil epektibo na ang bagong wage order na inaprubahan ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board noong nakaraang buwan. Nakapaloob dito ang 50 pesos na wage hike para sa mga manggagawa sa NCR. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng DOLE NCR ang mga employers na tumalima sa wage hike. Sa ilalim ng bagong wage hike, ang daily minimum wage rate sa rehiyon ay magiging 695 pesos na para sa non-agriculture sector mula sa 645 pesos. Sa kaugnay na balita, multa na nagkakahalaga ng 25,000 at pagkakakulong na 1 hanggang 2 taon ang maaaring harapin ng mga employer na hindi susunod sa tinakdang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila simula ngayong July 18. Batay sa nasabing wage order ay inaprubahan noong June 24 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR, magiging 695 ang minimum wage na sa non-agricultural sector at aabot naman sa 658 ang para sa mga nasa agrikultura, service at retail establishments na kasalukuyang 15 na manggagawa at sa manufacturing establishment na may 10 empleyado. Marcos Jr. si Attorney Francis Saturnino Juan bilang chairperson ng Energy Regulatory Commission o ERC. Epektibo sa Agosto 8, papalitan ni Juan ang nagbitiw na si Mona Lisa de Malanta na nagsilbi sa nasabing tanggapan simula noong taong 2019. Ang bagong talagang chairperson ay ang kasalukuyang Executive Director at Council ng ERC at ang naging kauna-unahang chairman, president at CEO ng Independent Market Operator ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Pinakilos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at mga ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa mga bagyo at kalamidad upang paghandaan at alalayan ng mga mamamayan na maapektuhan ng pananalasa ng bagyong Tising. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na nagtaas na ng alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council noong pang July 16 at nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment at muling binuhay ang Virtual Emergency Operations Center. Nagpatuloy aniya ang pagbabantay ng Department of Science and Technology o DOST Pag-asa sa galaw ng bagyo, gayon din ang koordinasyon ng Department of Interior and Local Government.
sa mga lokal na opisyal para masiguro ang kaligtasan ng mamamayan sa mga lugar na dadagdagan o dadaanan ni Crising. Sinabi pa ni Castro na nakalerto na rin ang Department of Social Welfare and Development upang alalayan ang mga maapektuhang mamamayan sa pamamagitan ng paghahatid ng mga pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga ito. Hindi pa rin tuluyang isinasara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pintuan para kay Vice President Sara Duterte at nakahandang tanggapin ang anumang makabuluhang suhestyon nito para makatulong sa taong bayan. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi tinatanggihan at hindi sinasara ng Pangulo ang kanyang pintuan para sa Vice Presidente kung ang kanyang mga ideya ay makakatulong sa bayan. Subalit mismong si Vice President Sara aniya ang nagsabing may formula siya kung paano mapababa ang presyo ng bigas, subalit hindi naman ito ibinabahagi sa gobyerno dahil ayaw niyang tulungan ang presidente di umano. Patay ang 15 katao matapos magkagulo o sa atin namang balita sa ibaling dagat. Patay ang 15 katao matapos magkagulo sa isang food distribution site ng US-backed Gaza Humanitarian Foundation o GHF sa Khan Yunis, Gaza noong Miyerkules, July 16. Ayon sa Gaza Health Ministry, 15 nasawi dahil sa suffocation matapos gamitan ng pepper spray o tear gas ang gutom ng mga tao. 19 nadaganan sa gitna ng gulo at isa ang nasaksak. Kwento na isang kaanak ng biktima, sobrang siksikan sa lugar at nagkagulo matapos paputukan ng gas sa mga tao. Samantala, mariing itinanggi ng GHF ang paratang at sinabing kagagawan ng mga miyembro ng Hamas ang kaguluhan. Simula na magsimula ang operasyon ng GHF noong Mayo, tinatayang 800 nang napatay habang pilit na kumukuha ng pagkain. Umani naman ng batikos ang GHF dahil sa kakulangan sa distribusyon at karahasan at sa paggamit umano ng armadong gwardiya sa pagbibigay ng tulong. Lumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa inaugural session ng 12th Sangguniang Panlalawigan na ginanap noong Lunes, sinabi ni Vice Governor Mark Lambino na mas paiigtingin ang paggamit ng mga makabagong proseso sa pagpapatakbo ng sanggunian. We will not slow down, we will not settle, we will finish strong, and the systems we built, we will now institutionalize for future generations to inherit, improve, and make their own. Ito ang pahayag ni Vice Governor Lambino. Dagdag nito, ang patuloy niyang suporta sa mga pangunahing programa ni Governor Ramon Gico III para sa tuloy-tuloy na implementasyon ng mga proyekto ng pamahalaang palalawigan sa buong Pangasinan. Siniguro rin niya na magpapatuloy ang pagbibigay suporta sa mga senior citizens, mga PWD at mga solo parents. Samantala, nakipagtulungan ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw sa Inspire Software and Solutions Incorporated para gawing digital ang sistema nito para makapagbigay ng mas mabilis na paggawa ng negosyo, walang papel na transaksyon at data-driven na pagdidesisyon. Ang Chief Executive Officer ng Inspire na si Harold Macapagal sa isang panayam ay nagsabi na ang digitalization ay sumasaklaw sa Prime Human Resource Management System, Social Services Management System, Queuing Management System at Document Tracking System. Ang digitalization ng system ay may 4 na yugto na magsisimula sa July 17 na tinaasahang matatapos sa loob ng 100 araw. Ang mga opisyal na lokal o ng lokal na pamahalaan at Inspire ay lumagda sa isang Memorandum of Agreement para sa tie-up noong Martes. Sinabi ni Macapagal na layunin ng programa na gawin ang mga proseso at transaksyon ng gobyerno sa loob lamang ng ilang minuto sa loob na araw. Sinabi pa niya na ang 49 million na halaga ng digital system application na binibigay sa lokal na pamahalaan ay ibibigay sa lokal na pamahalaan ng libre ay makakatulong sa mga lokal na executive na makakuha ng real-time na data para sa mas mabilis na pagdidesisyon. Siyempre, yung return of investment natin, yung brand equity. Alam naman nating lahat na kahit malalaking kumpanya ang namumuhunan and then we are considering this as part of our corporate social responsibility and full support to the leadership of the Mayor or Mayor Karamat Aniya. Tiniyak ni Macapagal sa publiko na sumusunod sila sa lahat na regulasyon ng gobyerno at magtatalaga ang LGU ng Data Privacy Officer para sa pag-install ng system.
Sinabi ni Mayor Patrick Karamat na tinitiyak ng tie-up ang profesionalismo, pananagutan at transparency at mapapabuti ang kahusayan sa paghatid ng serbisyo nang hindi binabawasan ang bilang ng mga empleyado. Hapon ang Pre-Disaster Risk Assessment Meeting sa bayan ng Bayambang kaugnay ng paparating na Tropical Depression Krising. Ito ay pinangunuhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Officer na si Bernabe Bacani Jr. Layunin ng nasabing pagpupulong ang masusing pagtukoy sa mga posibleng panganib na dala ng bagyo at ang paghahanda ng mga kinakailangang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng mga taga-Bayambang. Ang ganitong uri ng pagpupulong ayon kay Bacani ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng lungsod o ng lungsod ng San Carlos, hindi bayan ng Bayambang kundi lungsod ng San Carlos na masiguro ang kahandaan sa anumang uri ng sakuna at mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Kinumpirma ng Sangguniang Palalawigan ng anong Lunes ang appointment ng Provincial Administrator at Legal Officer sa unang session nito. Kinumpirma ni Vice Governor Mark Lambino at ng board ang muling pagtatalaga ni Governor Ramon Gico III ng Provincial Administrator Melicio Patagi II at ni Legal Officer Baby Ruth Torre na isang abogado. Ibinigay ko ang aking makakaya upang suportahan ang misyon at bisyon na ang pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon B. Gico III at Vice Gobernador Mark Ronald Lambino ani Patagi matapos ng 3 taong paglilingkod bilang kanyang kanang kamay ng gobernador noong Hunyo. Dagdag pa niya, gusto naming maging team player, positive contributor at gusto naming lumahok sa pagpapatuloy ng big ticket projects na pinasimulan ng administrasyon ni na Governor Gico at Vice Governor Mark Ronald Lambino. Si Patagi isang dating vice alcalde ng Binalonan kung saan nagsilbi rin siyang Sangguniang Kabataan chairman at kalaunan ay naging presidente ng nasabing organisasyon na umantong sa kanyang pagkuha ng upuan sa municipal board. Nagsilbi rin siyang konsehal at kalaunan bilang vice alcalde hanggang sa kanyang graduation noong 2022 tulad ng nanalo si Governor Gico bilang gobernador. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Nagpapakondisyon na ang buong Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup na aarangkada sa susunod na buwan sa Jeddah, Saudi Arabia. Hindi pa kumpleto ang players sa training camp dahil nasa PBA Philippine Cup Finals pa sina Junmar Fajardo at CJ Perez ng San Miguel Beer at Calvin Oftana ng Tocnentex. Makakasama sina Fajardo, Perez at Oftana sa training camp sa oras na matapos ang finals. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Sama natin si Karen Liway Iparagire. Oras po natin, ganap na alas 5:28. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal. Ti imak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto
na. Dato'y Paudi Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Paudi Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. DWIZ. Okay mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na pong alas 5:31. Ayan, araw po ngayon ng Biyernes at mukhang long weekend. Oo. Para sa mga estudyante. Hayahay na naman sila. Ito yung gustong-gusto nila na ito inaabangan nila. So halos mayorya na po ng mga LGUs dito sa lalawigan ng Pangasinan na nagkasin sila na ng pasok. Walang pasok. July 18, all levels due to orange rainfall advisory. Orange pa ba? Blue na yung balita natin kanina. Hindi ko nabasa. Baka sa ibang lugar na mataas na kasi lalo na sa Visayas, ang dami ng lugar na mataas ang baha. Mataas ang tubig baha. Pero dito sa atin, yun nga, marami na ang nag-declare kahapon ng cancellation o suspension ng klase ngayong araw. So yan yung inaantay nga ng mga estudyante na pag may nabalita sa nasyonal na bagyo, ayan na, yung mga tanong ng estudyante sa kanilang mga mayors. Matutuwa ka kapag babasahin mo yung comment section, meron yun, yay! Kaligtas ako sa quiz. Tapos, wala na akong pambayad doon sa Shopee ko. Siyempre, yung baon niya, mababawasan. So, ito yung mga inaabangan ng mga estudyante sa, hindi lang sa Dagupan, kundi sa buong lahat na actually. Yung magkano. Yan yung inaabangan. Mula nung nauso yung pag ganitong klase ng bagyo o kaya yung may paparating yung suspension. Unlike before nga, siyempre, nagto-throwback na naman kami nung mga kapanahunan po natin. Kahit ang lakas ng ulan, diretso ang pasok. So, ilan sa mga local government units na nag-cancel na o nag-suspend ng klase ngayong araw, kabilang na dyan ang lungsod ng Dagupan, ang Dasol, bayan ng Labrador, San Carlos, bayan ng Umingan, San Carlos City, ang Bani, hindi ko na makita yung Bani, Alaminos, Lingayen, Bayangbang, San Jacinto, Rosales, Bani, ayan, nabanggit na yung Bani, Puso Rubio, Infanta, San Jacinto, Urdaneta, Mangaldan, Calasiao, at Manawag. Sa Mangaldan, face-to-face, canceled ang face-to-face sa lahat ng preschool hanggang senior high school, kabilang ang alternative learning system. May pasok ang kolehiyo dyan. May ilang tertiary school dyan sa Mangaldan, pero hindi sila kasama sa suspended ng klase. Ayan, sa Alaminos din na bihirang magkansela ng klase.
maaga rin sila na nagkasil ng walang pasok, July 18. Classes in all levels, ibig sabihin, pati kolehiyo, public and private. Kasi hindi niya sinabi hanggang ano lang eh. So, in all levels po ito. Dito naman sa Dagupan din, walang pasok, Biyernes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Dagupan dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Krising. Ayan, pero itong sa atin kasi, yung balita natin sa araw, habagat pa. Ewan ko nakapasok na si Krising. O si Krising kasi ang mansusugsugod si habagat. Jaak, laka di manay, kanto. So yung ibang areas nga, walang bagyo pero habagat. Habagat inspired. Parang ganun eh. Dito rin sa tutukan ko. Rosales, ayun, class suspension in public and private schools at all levels then, July 18, 2025. Preemptive measure due to tropical depression, Krising. Ito rin sa Nacinto rin, all levels din. Pero walang college din, di ba? Walang kolehiyo doon. Kung titingin po kayo sa labas, pag nasa loob kayo ng bahay, makulimlim. So, unlike nitong nakaraang araw, bagay, wala pa naman si Krising. Nitong mga ilang araw din napakainit ng panahon. Pero kahapon, medyo mainit pa. Pagdating ng late afternoon, tsaka early evening, ayan, biglang bumuhos ang ulan. Tinanong ko nga kung umulan, pero, siyempre yung nagtagabantay dito sa atin, kung umuulan na. Hindi naman daw. Sa inyo lang. Sa amin. Hindi yung late afternoon, tsaka kahapon. Oo. Hindi yung maghapon. Pero ngayon wala pa rin. Ayan, nakakatuwa. Uwi na pre, walang pasok. Kandara may kin. At sana, nakakatuwa yung ayan, araratan, kandara, yan yung parang yung tuwang-tuwa sila kapag tuwang-tuwa sila kapag walang klase. Pero yun nga, parang considered long weekend sa mga estudyante. Pero may estudyante lang sa mga opisina, sa mga, ang trabaho meron. Yan. Sa mga government agencies, walang binabanggit na walang pasok. Pero kung minsan, na rin, maaga silang pinauuwi. Kapag lalo na Friday ngayon, ginagawa nilang half day. Pinauwi na sila. Ito namang sa Baninga, suspension of face-to-face classes and shift to modular mode of learning. Ito yung medyo hindi sila masaya kasi meron din silang gagawin. Modular mode of learning. All levels, public and private sa bayan niya ng Bani. Iba, simple, walang pasok. Walang pasok. So, wala nang kasi kung shift to alternative modular, assignment man. Gagawin sila. Meron silang ibabalik. O meron silang gagawin din. Bisa na kayo din yun para rin at least meron naman silang ginagawa din kahit paano. Sabi nga nung iba sabi dapat walang assignment yung mga bata, pag uwi nila wala na silang gagawin, pahinga. Pero meron ding mga negative effect yun kasi pagdating sa bahay cellphone lang diretso, unlike for yung merong assignment, kahit paano may isipin yung bata na gagawin niya. So pros and cons po palagi yon. Samantala mga kaibigan, ang provincial ang PIDAW Pangasinan, na yung PIDAW? Ito yung sa mga PWDs o persons with disabilities, yung opisina sa lalawigan ng Pangasinan, ang head po dyan ay si Ma'am Jennifer Garcia. Hinikikayat niya yung mga kababayan natin na magparehistro, yung mga may disabilities. Ito sabi niya yung first step para maging officially recognized by the government and becoming eligible for programs kagaya ng educational assistance, livelihood support, discounts at saka healthcare. Ang registry, it serves as the main basis for agencies to verify that they are legitimate card holders. Dahil nga merong babala at paalala ang national government dito sa mga peking disability cards. Dahil ang daming kumuha po ng malapit sa kung sino man sa taga-issue sa LGU, nakakuha sila ng PWD card. Parang ang bilang ng senior citizen equal lang, mas marami pa yung persons with disability. Pero yung iba talaga, meron namang disability, lalo na yung visual. At yung iba pa na hindi mo makikita sa outer physical na
ay mga lehitimong card bearers itong mga ito. Kaya lang ang dami nga kasi na nakakuha ng PWD card na wala naman talaga silang disability na naaayon dun sa mga nasa alituntunin. So, ito po, ang sabi po ni Ma'am Jennifer Garcia, ang nasabing PWD ID, malaking tulong ito, lalo sa kanya. Ihemplo niya yung sa kanyang sarili, sabi niya, the ID is a big help for me because of the discounts on public transportation, medicine, and tsaka sa food, sa mga establishmento ng, sa mga food establishments, at nakakatanggap din daw siya ng 3,000 from DSWD, o nakatanggap siya ng 3,000 mula sa DSWD para mag-start ng maliit na negosyo. 3,000 is magandang panimula na yon ng negosyo. Kahit na basta marunong kang... kasi maraming mga negosyo naman na maliit lang yung kanilang puhunan, pero hindi rin nila kaya namang kahit na maliit nga yung puhunan na sinasabi nga po natin, hindi rin sila makapanimula kasi nga walang-wala. Ayun. So malaking bagay 'yon na Pero tama 'yung ginagawa ng ahensya kasi nga tama ka, ang dami-daming ini-enjoy nila yung mga discounts na hindi naman talaga sila disabled. Pero nakakatakot din 'yun yung gagamit ka ng mga card na disabled ka kahit hindi ka disabled. Tapos nagkatotoo pala. Nung totoo na, kinu-question na yung mo. Mahirapan ka na kumuha. Yung isang dyan, yung iba hindi man sila maniniwala pero yung kanyang disability ay itong tinatawag na visual impairment. Yung isang kaibigan natin, ito yung kanyang nakalagay na disability niya. Napakataas ng grado. So kung meron ding manggagaling sa doktor na nagpapatunay na meron kang ganitong disability, palagay ko isa yan sa mga requirements na dapat mong isubmit sa pag-a-apply ng PWD card. Meron din namang disability, parang iba sabi niya, diabetic ako, kailangan ko talaga ng matinding gamutan. Kung minsan, yung mga doktor na rin ng sila na rin yung naaawa sila dun sa kanilang mga pasyente. Tuturuan nila kung anong klaseng disability yung papasa. At yung kadalasan yung nang tawag doon yung medyo may problem ka sa mental health. Parang ganun. Parang social, hindi ko na alam kung anong tawag doon. Basta karamihan, yun yung Pero yung sa pinakamadaling kunin. Yung mga nangangailangan ng gamot para sa mental health, mahal yung mga gamot, di ba? Kaya malaking tulong yung discount na makukuha nila sa pamamagitan ng PWD card. So yan po, Pero good health din yung good health. Good news yung ng PhilHealth na maaari ng i-cater din ng PhilHealth yung gamot sa mental health. Kasi nga, sabi nga natin, malaking tulong po yun dahil bukod sa napakamahal yung kanilang mga gamot. Mahirap pang hanapin, di ba? At saka hindi ka basta-basta pwedeng bumili. Hindi siya over the counter. Yung iba pupunta pa ng Baguio o kung ang mga farmasya kung minsan sasabihin din nila kung saan makakabili ng ganun At yung iba walang kapag ka walang reseta, hindi ka rin naman makakabili. Ayan, kaya din natawagan mo na si Pag-asa para malaman natin kung anong taya ng panahon, kung di naman bumagyo at maganda pa rin kahit na suspende ng klase kasi kung minsan kapag ka nagsuspende ng klase ang init ng panahon. Singa sutil. Oo. Tapos kapag yung iba naman kapag ka hindi parang yung may time na hindi nagsuspend ka agad ng ang dagupan pero nagsuspende lahat ng mga LGUs, hindi na nila sinabi sa social, hindi na sila nag-post na suspended ng klase kasi mabubuli sila. Anong tawag dito? Walang pag-asa. Ayun. Ang ginawa na lang ng mga teachers, pinauwi na lang nila yung mga estudyante doon sa Dagupan. One time yan nung walang mga hindi agad nagsuspende ang Dagupan City kasi yung late yung nag-viral yun nag-trending yung na late ang
Lingayen na nagsuspende kasi nga nasa school na yung mga bata. Bakit wala? Hindi sila makontak. Ha? Sige, hindi ko maintindihan. Okay, mga kaibigan, oras po natin. Ganap na alas 5:44. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Okay. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:47 ng umaga. Nagsuspende rin pala ng klase ang bayan ng Basista. Walang pasok, all levels, daycare to senior high school, public and private schools. Halos lahat pala localized suspension, walang pasok. Sa District 1, lahat ng bayan at syudad. Alaminos, all levels, Agno, Anda, Bani, all levels. Sa Bulinaw, automatic suspension of classes in kinder per Executive Order 66. Sa Burgos, all levels, Dasol, preschool to senior high school, Infanta, Mabini at Sual, all levels siya. Sa District 2 naman, localized suspension din, walang pasok, all levels sa Aguilar, Basista at saka Aguilar at Basista, Bugalyon, Lingayen, Mga Tarum at saka Urbistondo. Pero sa Labrador, kinder to senior high school at saka sa Bimalay, kinder to senior high school. May kuleyo ba sa Bimalay? Meron yung fisheries, di ba? Fisheries. Oo. So, sa Balangbang naman, all levels din. Kalasyaw, automatic suspension of classes in kindergarten per Executive Order 66. Sa Malasikat, Mapandan, all levels din. San Carlos, preschool to senior high school. So, merong kuleyo doon. Santa Barbara naman, automatic suspension of classes in kinder per Executive Order number 66. Sa District 4 naman, Dagupan City, Manawag, all levels. Mangaldan, San Fabian, preschool to senior high school. At sa San Jacinto naman, all levels din. Sa District 5, Alcala, walang announcement. Ayun. Bautista at Binalonan, all levels. Sa Lawak, automatic suspension ng klase in kinder per Executive Order number 66. Puso Rubio naman, all levels din. Sa Santo Tomas, walang announcement. Sa Season at Urdaneta City, all levels. Villasis, no announcement. Yon. So, 3 bayan lang ang walang announcement sa 5th District. So, Alcala yun, Santo Tomas at saka Villasis. Nakagalit na yung mga estudyante doon. Sila lang yung walang announcement. Asinggan, o pwede naman yung DepEd na tawag ito, yung sa school na yung magdi-decide. Asinggan naman sa District 6 naman, Asinggan, Balungaw at Natividad at Rosales, all levels.
Sa San Manuel, daycare to kinder lang. Sa San Nicolas, automatic suspension daw ng klase in kinder per Executive Order 66. Ganon din sa San Quintin. Sa Santa Maria, walang announcement. At sa Tayug, kinder lang ang walang pasok. At sa Umingan, all levels. Parang hindi fair, no? Pag pumasok yung mga kinder lang, samantalang buong Pangasinan halos, walang pasok. Ayan, yung all levels, pero sa ibang lugar, may kinder, may tapos meron walang tawag nito, walang pasok. Yun. It's unfair. Ganda. Pero ito nga po, dahil nga po kay sa bagyong Krising at saka yung sa ibang lugar naman dahil kay Habagat na pinalalakas ni Krising ay yung Habagat. Minsan Habagat lang, di ba? May time na Habagat lang pero talagang binaha tayo noon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Okay. Sa iba pa rin po natin balita, ayan, nung Lunes nga na ay taka, sa Dagupan, 2 beses pa rin sa isang linggo ang session. Mm-hmm. Pero mabilis lang. Hindi naman siya katulad ng dati na mahaba talaga. At saka mahaba dahil nga pinahaba. Pero ngayon, walang discussion eh. Walang discussion. Pero bakit dalawa, pa rin sila Lunes at saka Huwebes. Minentain na nila rin yung yung Huwebes. Oo, minentain na nila. Kung pwede nga lang daw 3 times a week eh. Singa dialysis. Oo. Pero kawawa naman talaga si si Councilor Dada. Wala daw siyang wala siyang staff. Hindi siya binigyan? Yun ang balita natin, yun ang dinig natin, hindi siya binigyan ng i-confirm pa natin. Pero yun nga, parang hindi nga sa binigyan. Pero yung sila, syempre, hayahay. Yan. Ganyan talagang buhay. Parang yung ginagawa nila kay Sarah, yung nakita ko kanina, kapag hihingi daw siya ng malaking pondo, kailangan mo nang ipaliwanag. Yun. Ganun talaga kapag ikaw ay hindi ka alyado, normal yun. Ganun. Parang abnormal yung kapag pero hindi abnormal yun, no? Kasi nung si Mayor Brian nun, walang tawag nito, walang pinipili, walang hindi kasama o kasama, parang kasama lahat. Ang hindi nung time niya. Oo, hindi ko rin makalimutan si the late Mayor BSL, Benjalim. May mga panahon po noon na kunyari, session ngayon, session ng umaga, meron siyang mga nais na mga panukalan na maipasa ng sanggunian pero hindi nila pinasa. Hindi ipinasa ng opposition. Tapos pagdating ng hapon, andun sila kasi meron silang kailangang ipapirma. O hingin. Yung mga ngiti nila, ngiting ewan. Ngiting pero pinipirmahan ni the late Mayor Benjalim. Ganon din si Mayor Brian. Dahil sila ay mga public servants ng Dagupan. Yes. At hindi sila public servant na iilan lang. Public servant sila ng Dagupan na dapat maglingkod sa lahat ng Dagupenyos. Ano man yung kulay o ano man yung antas ng buhay. At saka yung kapag yung kulay na yan, kapag campaign period lang. Pero pagkatapos, wala nang kulay-kulay, dapat lahat na. Pero yun nga po, hindi natin alam kung kailan maaalis ang sistemang yon dito sa Dagupan. Pero yun nga, sinasabi nga natin, kung sina Mayor Brian Lim noon, walang ganyan eh. Wala ka makikitang hindi ka kasama. So kasama lahat. Parang pagkatapos na election, wala na. Pwede mo nakikipag nag-reach out, mag-reach out ka sa kanila, kahit na sino mag-reach out ang opposition sa kanya at si Mayor Brian, ganun din. Pero to talagang hindi natin alam kung anong ginagawa nila, parang sinasadya, kung pwede nga raw 3 beses na nga yung session. Parang anong tawag nito? Harassment. Usually, diba? Pahirap yun. Siyempre yung
mental anguish. Nandun ka na hindi ka masaya. Yan. Pero kailangan andun siya. Kapit lang, Councilor Dada. Marami nagmamahal sa'yo. Oo. At saka kailangan talaga siyang umattend at gampanan pa rin yung kanyang tungkulin bilang councilor dahil nga sa pagmamahal niya sa mga kababayan, yung mga Dagupeños. Sa probinsya, narinig na natin itong floor leader. Ayan. Kasi nga, sabi nga parang read between the lines, walang opposition. Parang iisa na sila lahat. Nasa majority na. Kaya wala nang majority floor leader, minority floor leader, kasi majority na sila, di ba yan yung tinanong natin nung sabi parang read between the lines, so parang wala nang minority. Kasi kapag merong minority, majority floor leader at saka minority. Floor leader. Since wala na, kaya floor leader na. Dito sa Dagupan, ganun din yata, floor leader. Floor leader na. Pero merong minority. Kung floor leader, dapat pantay-pantay pati yung mga ibinibigay na pangangailangan like staff, etc. Kung magsisignify siguro yung nanalo mula sa opposition o sa kabilang partido, magsisignify siya na maging bahagi ng majority. Di ba? Yan na yung sinasabi noon ni former councilor Red Erfe Mejia. So kung floor leader o di part din kami ng majority. Kasi di ba nung nasuspende yung tatlo, tapos agad-agad binago nila yung house rules. So kung floor leader o di part na rin kami ng majority. At saka pero walang tugon. Pinapahanap doon saang bahagi ng ano ba yung ginagamit nila ngayon? Ano yung tanong nila noon that time, anong house rules ba yung ginagamit natin ngayon? So, pinapahanap saan yung portion doon, anong bahagi, anong section, anong provision yung nakalagay doon na floor leader lang. Pero yun nga, wala nga may paliwanag nga noon. Pero ngayon, ulit na naman. So, sabi nga nung mga nagmamahal kay Councilor, kasi nakikita lang natin dahil hindi nga tayo nakakapag-cover na, ayun, nakikita na lang natin yung comment nung sana i-live nila yung session para at least mapanood din ng ating mga kababayan. Ewan ko kung naka-live na siya. Pero yun nga, sabi nga natin, kung kapag hindi ka kalyado, ganun talaga. Ito, parang sa national government, nilinaw ng Malacanang na hindi raw sila tutol sakaling hilingin ng Office of the Vice President ang malaking budget para sa 2026. Gayunman, kailangan ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte sa Kamara de Representantes at Senado kung bakit kailangan ng OVP ng malaking budget. Parang yung din yan, yung sa kabilang panig naman, di ba yung akusasyon nila kay Vice President Sara Duterte about confidential fund. O sabi naman ng iba, hindi dapat ilahad kung saan nila ginamit at ginagamit yung confidential fund. Dahil like for example, the Office of the President, malaki ang confidential fund. At maraming mga ahensya ang mayroong confidential fund. Even mga chief executives, mga mayors, mga governors. O di lahat na dapat mag-explain, hindi yung isa lang. Pinipin down ang isa lang. Obviously naman talagang siya lang. So, hindi naman daw hadlang ang administrasyon na ito kung siya man ay humingi ng mas mataas na budget. Pero, yun nga, humirit daw ang OVP ng 2.3 billion budget para sa 2025. Pero dahil hindi ito nipaliwanag sa Kamara, ibinaba ito ng 733 million. Yun. Nagkataon hindi naman sa hindi may paliwanag. Talagang tinapyasan nila. Nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol na maayos sa House of Representatives. So, kung ano man po ang naging desisyon ng House, ng Congress, ay hindi na po ito sa klaw ng Pangulo, din pa ni Castro. Ganun. Pero, alam naman ng lahat na syempre yung mga congressman na nagdesisyon noon ay kaalyado po ng Pangulo. Ayan. At saka, nung unang panahon, nung magkakasama pa sila, ayan, walang question, pero hindi na sila magkasama, ayun, kukusyon na, magpaliwanag ka, at lahat ng galaw niya talaga, merong talagang, tawag ito,
binubusisi, tinitignan talaga. Good morning kay Sir Napoleon ko, kay Roberto Nimer, Glory Sanchez Maramba, Randy Manawis. Meron akong mga nakita na kanina natabunan na, gano'n, meron yung nanonood sa ibang bansa na mga kababayan po natin dito sa kababayan po natin. Fernandez Golda Sal, good morning. Rodel Edades, Napoleon Colin Cornel, Rafael Mangalyag, si Ernesto Mosada, Crisante Soriano, Glacielda Matro, Glory Sanchez Maramba, Randy Manawis, JG Gamboa, Josilia de Mateo, Ballesteros JM, si Dadia Rizaldi, Fernando Andrada, si Tita Ani, Tita Ani, good morning. Si Boots Uka, si Mamata, si Kuya Polly, at saka si JR Jerome, good morning din, at saka si Madam Rose Marique. Good morning. Ayan, i-ready mo na yung two-piece, hindi two-piece na suot, kundi two-piece na kansyon. Good morning din kay Achikora Aquino at Kuya Mar, si Mamata at kanyang tropa. Yan. At si Kuya Benjitan. Yan. At lahat pa ng ating mga kababayan ngayon, ingat po tayo dahil meron tayong hindi nakapasok na ba si Krising? Kapasok na siguro kasi nga walang pasok. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po ang nakasama. Sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdezia daw. Magandang maga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store.